Yaya Filina, nagawa mo na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Tanong ni Lucinda nang makita niya. Nakalalabas lang na nag-iisang kasambahay nila sa basement kung saan nakakulong ang kanilang ampon na si Jana. Kanina pa niya ito hinihintay. Opo, senyora. Ibinigay ko na po kay Jana ang susi. Malamang mamayang gabi ay tatakas na siya. Tumangutang mo siya. Magaling. Kailangan gumawa siya ng kasalanan para maparusahan. Kailangan niyang malaman kung ano ang kaya naming gawin ni Alberto. Oras na sumuway siya upang sumunod siya sa lahat ng gusto namin. Isa pa'y malapit na po ang kaarawan ng Senyor Dibu ba? Tama ka dyan. Kailangang may takot na rin si Jana sa aming mag-asawa sa panahon na iyon. Nasasabik na akong makakita ulit ng labis na takot sa mata ng isang tao. Sige na magpahinga ka na. Tapos na ang trabaho mo sa araw na ito. Maraming salamat po, senyora. At nakayukod na umalis si Yaya Filina. Malademonyong napangiti si Lucinda habang nakatingin siya sa nakasaradong pinto ng basement. Nanginginig ang mga kamay ni Jana habang dahan-dahan niyang pinapasok ang susi sa kayol. Makailang ulit niyang pinag-isipan ang bagay na ito. Nang ikutin niya iyon ay lumikha iyon ng maliit na ingay, kaya marin siyang napapikit. Hindi niya alam ngunit natatakot talaga siya sa gagawin niyang ito. Natatakot siya na baka mahuli siya ni na Alberto at Lucinda at baka kung anong gawin sa kanya. Baka hindi lang siya ikulong ng mga ito sa basement sa susunod. Ayaw na niyang isipin ang kaya pang gawing pagpaparusa ng mga ito sa kanya. Isa pa ay natatakot siya talaga sa basement dahil pakiramdam niya ay palaging may mga matang nakamasid sa kanya. Natatakot siya na baka magpakita ulit ay yung mga multo sa kanya. Hindi na niya alam kung kakayanin pa niya. Baka mabaliw na siya sa labis na takot kapag nangyari ulit iyon. Sa wakas ay nabuksan na niya ang pintuan. Madilim ang buong kabayan, kaya nahinunga niyang gabi na. Maingat ang bawat hakbang na ginawa niya. Tinalasan din niya ang kanyang pakaramdam at ang kanyang mga mata. Medyo memoryado na niya ang bahay kaya alam na niya kung saan siya pupunta. Nilampasan niya ang kusina hanggang sa marating na niya ang salas. Sa main door siya dadaan dahil mas malapit doon ang gate. Alam naman niya na kapag ganitong gabi ay walang bantay doon. Saglit pa siyang huminto upang tanungin ang sarili kung itutuloy ba niya ang pag-alis o hindi. Hanggang sa manaygang itutuloy pa niya. Bahala na. Iyon ang naisip niya. Pakiramdam ni Jana na yung layo sa jackpot sa loto nang mahawakan na niya ang main door. Ito na talaga. Wala na itong atrasan. Pipihitin na sana niyang malaking siradoran yun nang biglang bumukas ang ilaw. Para siyang pusang nasukol ng aso na nagpalinga-linga at gano'n na lang ang hilakbot niya. Nang makita niya sa pinakataas ng hagdan ang mag-asawang Alberto at Lucinda, kapwa nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Mama, Papa, biglang nanginig ang buong katawan ni Jana sa takot nang mag-umpisang bumaba ang dalawa papunta sa kanya. Sinasabi ko na nga ba't susuwayin mo na naman kami, Jana? Hindi ka talaga marunong makinig. Ano to? Paano ka na nakalabas sa basement? Ani Lucinda. Marahil ay minamasama niya ang pagdidisiplina niya sa atin, Lucinda. Hindi niya alam ang ginagawa natin ngayon para maging mabuti siyang tao at anak sa atin. Siguro ay iniisip niyang masama tayo, kaya aalis na siya dito sa bahay natin. Dugtog naman ni Alberto. Unti-unting tinatakasan ng lakas si Jana, habang papalit ng papalit ang agwat ng dalaw sa kanya, kaya naman napaupo na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Nakasandal ang kanyang likod sa malaking pintuan. Ilang segundo lang ay nasa harapan niya sina Lucinda at Alberto. Nakatingala siya sa dalawa na parang Diyos ang mga ito na dapat niyang sambahin. Patawarin niyo po ako. Natatakot lang po kasi ako sa basement. Tumigil ka. Huwag ka nang magpaliwanag. Sayang, papalabasin ka na sana namin sa basement. Pero ano tong ginawa mo? Tatakasan mo kami? Aalis ka pagkatapos ka naming ampunin. Hindi ba't kawalan niya ng utang na loob, Jana? Hindi ganyan ang pag-uugali ng anak naming si Carla. Napakalayo pala ng asal ninyo sa isa't isa. Sayang ka, Jana. Sayang. Marina't sunod-sunod siyang umiling. Hindi po sa ganun, Mama. Hindi ko lang po alam ang gagawin ko. May mga nakikita po akong multo sa basement. Nakakatakot sa kila. Pakiramdam niya ay hindi na napapaniwalaan ng dalawa ang lahat ng sasabihin niya. Kaya isang bagay na lang naisip niyang sabihin. Si Filina. Anong si Filina? Kunot to ang tanong ni Alberto. Siya po ang may sabi sa akin na tumakas dahil masadama daw kayo. Ang sabi pa nga niya ay nanganganib ang buhay ko dito sa bahay ninyo. Pag-amin niya. Natataranta niya ilabas niya ang susi na ibinigay sa kanya ng kasambahay. Heto pa nga po, siya ang nagbigay sa akin ng susi. Susi po ito ng basement. Ibinigay niya ito sa akin. Maniwala po kayo.
Sa tingin mo ba ipapaniwalaan ka namin, Jana? Ani Alberto. Matagal na namin kasama si Yaya Felina at alam namin na tapat siya sa amin. Siguro ay ninakaw mong susi sa kanya. Kaya ng pagnanakaw mo ng susi sa mga silid sa itaas. Hindi po totoo. Tama na, Jana. Dadagdagan mo pa ba ang kasinungalingan mo? Talagang sinasagad mo kami. Mama, tuluyan ang napaluhas si Jana. Gusto niyang paniwalain ang dalawa sa mga bitiniwan niyang salita. Pero walang pag-asang maniwala ang dalawa. Sinungaling na ang tingin ng mga ito sa kanya. Isang suwail na anak. Ang gusto mo ba ay bumalik ka sa dati mong buhay gaya na ikinukwento mo sa amin, ha? Yung mong kumakain ka ng basura at natutulog sa kung saan-saan. Gusto mo yatang ganun ka na lang hanggang sa mamatay ka. Sa sinabing iyon ni Alberto ay biglang bumalik sa isipan niya ang parte ng iyon ng buhay niya. Iyon ang parte ng buhay niya na ayaw niyang maranasan. Kaya naisip niya na maling-mali talaga na sinunod niya si Felina sa sinabi nitong tumakas na siya. Ngayon lang niya naisip na walang base ng mga sinabi nito. Na nanganganib ang buhay niya sa mag-asawang Alvarez. Siguro ay lihim itong may galit sa kanya, kaya nito ginawa ang mga sinungalingan na iyon. Humakbang si Lucinda ng isa at tinignan siya na parang isa siyang napakaliit na bagay lang. Gusto mo bang ibigay namin ang gusto mo? Gusto mong tumakas, diba? Gusto mong iwanan na kami, diba? Nanlilisik ang mga mata nito. Nakakatakot. Mawag po, magbabago na po ako. Gumapang siya para yakapin ang binti nito. Doon siya umiyak ng umiyak. Ngunit marahas na ipiniksin nito ang binti nito dahilan para mabitawan niya iyon. Tama na. Sinayang mo lang ang pagkakataon ng magandang buhay na ibibigay sana namin sa iyo. Kamukha ka lang ni Carla. Ngunit hindi ka niya katulad na mabait. Mama, parang awa niyo na po. Tigam na sa luha ang mukha niya. Para siyang hinila ni Lucinda patayo at hinawakan sa magkabilang maliit. Lumayas ka na dito, Jana. Nanlaki ang mga mata na tura nito. Mama, Alberto, buksan mo ang pinto. Agad na tumalima si Alberto. Pagbukas ng main door ay sinaklit siya ni Lucinda sa kanyang braso at kinaladkad palabas ng bahay. Habang nakikita ni Jana ang pagbubukas ni Alberto ng gate, ay unti-unti na rin niya naiisip ang kahirapang mararanasan niya ulit pagkalabas niya ng gate na iyon. Panay ang pakiusap niya habang umiiyak. Ngunit tila bina ang dalawa sa mga sinasabi niya. Parang isang papel na wala ng pakinabang na itinapon siya ng dalawa sa labas ng gate. Napaupo siya sa semento. Wala na siyang nagawa pa ng isarado na ni Alberto ang gate at talikuran pa siya ng mga ito. Mama, Papa, papasukin niyo po ako. Mama, sigaw niya. Napahawak na lang siya sa malamig na bakal ng gate habang lumulong ang pinagmamasdan ng papalayong sina Lucinda at Alberto. Dapat pala ay nakinig na lang siya sa mga ito. Dapat pala ay sinunod na lang niya ang utos ng dalawa. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Agad na bumangon si Jana mula sa pagkakahiga sa silid ng daan nang marinig niya ang pagbukas ng gate sa bahay ng mga Alvarez. Agad na sumilaw sa kanya ang mainit na sikat ng araw ng tanghaling iyon. Nakita niyang papalabas si Felina at may dala itong malaking plastik ng basura. 2 araw na siyang nasa labas ng bahay natutulog at kumukuha ng pagkain sa basurahan. 2 araw na rin na hindi lumalabas ang mag-asawa. Ngayon lang may taong lumabas mula sa bahay na iyon. Talagang tiniis niya na wag umalis doon. Dahil umaasa siya na isang araw ay maaawang mag-asawa sa kanya at pababalikin na siya sa loob. Nang may tapo na ni Felina ang basura sa drum at pabalik na siya sa loob, ay nagmamadali na nilapitan nito at hinawakan ito sa braso. Felina, pasigaw na tawag niya sa pangalan nito. Bitawan mo ako dyan. Mahina ngunit malin ang pagkakasabi nito niyon. Ikaw ang may kasalanan to. Kung hindi mo ako inutsukan na tumakas, hindi ito mangyayari sa akin. Tumigil ka nga. Hindi ko namang sinasabi mo. Inalis ito ang kamay niya at pumasok na ulit sa loob ng bahay. Nang gigilgil na hinabol na lang ito ng tingin. Padabog na nilapitan niya ang drum kung saan nagtatapon ng basura si Felina at hinalughog iyon. Medyo gutom na siya. Baka may pagkain siyang makuha doon. Isang araw pang lumipas at natili pa rin sa labas si Jana. Mabuti na lang talaga at hindi umuulan. Kung hindi ay hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Kahit minsan ay iniisip niya na umalis lang doon, ay inuunahan pa rin siya ng pag-asang maawang muli sa kanya sina Lucinda at Alberto. Walang oras na hindi siya nagdarasal na sana ay mangyari yun. At kapag nangyari yun, ay wala na siyang gagawin kundi ang sundin at paniwala ng dalawa dahil ito ang magbibigay sa kanya ng maginhawang buhay. Ang 3 araw na pananatili ni Jana doon ay naging 1 linggo. May mga oras na naiiyak na lang siya sa sobrang awa sa sarili. Pinanghihinaan siya ng loob at parang anumang oras ay tatakas sa niya ng katiruan sa nangyayari sa kanya.
Ang dumi-dumi na niya at hindi na maganda ang amoy. Mistulan na siyang pulubi. Kung bibiglan sana ulit